Nagtanong po sa akin, sabi niya, "Kuya Bongs, paano mo malalaman kung tunay yung Kristiyanong nanliligaw sa'yo?" Napagalaw sabi niya. Simple advices, based lamang sa Word of God and my experiences, number one, tapat siya. Hindi siya mapanlin lang. Hindi siya mapandaya. Ano mo yun? Matamis sa salita lang. Sabi sa Word of God, kinasusuklaman ng Panginoon ang sinungaling, ngunit nalulugod siya sa tapat. Proverbs chapter 12 verse 22. Pangalawa, may malasakit sa spiritual at paglago mo. Diba? Hebrews chapter 10 verse 24, sabi doon, hikayatin natin ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. No, nakakadalawa na siya kung ginagawa niya to. Pangatlo, pinapangunahan ka sa kabanalan, hindi sa tukso. Medyo mahirap na yan. 1 Corinthians chapter 6 verse 18, lumayo kayo sa immoralidad. Hindi naman matutuwa yung mga magulang natin di ba? Pagka nabalitaan nila may mga nangyayari ng di maganda. Matutuwa ba yung Diyos kung masaktan yung magulang natin? Hindi po. Lastly, number 4, handa siyang mag-sacrifice. Sa Ephesians, napakaraming verses doon, ibigin ninyo ang inyong isawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. You need to understand how Christ loved the church. Bago ka mag-engage sa relationship, minamahal ko ba yung crush ko, yung gusto ko, yung girlfriend ko, gaya ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan? He laid His life, diba, for the church. Nag-sacrifice siya. He waited. Ganun ba ako? O nagmamadali ako? Diba? Kung meron kayo naiisip ng mga kabataan, pwede natin i-share to sa kanila. Lastly, I remembered something. The opposite of love is hurrying, not hate. The opposite of love is hurrying. Yun lamang po. God bless.